Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Uy! Good morning! Good morning! Kamusta ho kayo ngayong araw na ito? Aba, kayo ho ba'y nagpe-prepare na? Uy, para saan naman? Uy, hindi po holiday today ha? May pasok ha? Pero syempre, lalong na sa mga magsing-irog o kaya naman ay mag-asawa o basta may pagmamahal, lalong-lalo na. Diba? Happy Valentine's Day po sa inyong lahat mga kaibigan. Wow, kilig-kilig ka ba, Day? Minati ka na ba? Yes po. Ay, wow! Sana all. Anyway, naku mga kaibigan, samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Para po, Arangkada Balita. para po yan sa isang oras nating balitaan ito sa Arangkada Balita. Ngayon nga ay araw ng Miyerkules, ang bilis din ng araw, midweek. Pebrero 14, ayan, Valentine's Day nga at taong 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga balita. Arangkada Balita. Bayan ng Mako sa Davao de Oro muling nakaranas ng landslide. Arangkada Balita. Singil sa kuryente na mumuro pang tumaas sa gitna ng banta ng matinding El Nino. Arangkada Balita. Publiko, eto na, publiko hinimok na ipangregalo ang itlog ngayong Valentine's Day. Arangkada Balita. Para sa balita sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pambobomba ng rebeldeng grupo sa Congo. Arangkada Balita. Balita naman sa sports, sa EJ Ubiena hahataw sa 3 malalaking kompetisyon sa Europe. Arangkada Balita. At para sa balita sa mundo ng showbiz, Francine Diaz napayes sa proposal ni Seth Fedeline. Arangkada Balita. O ay dahil Valentine's nga today, aba, balitang viral love story na magkasintahan na nagsimula sa Tinder. Uy, Tinder daw. Pinusuan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kaibigan. Dako na natin ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Muling nagkaroon ng landslide sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro pasado alas 2 kahapon. Dahil dito pansamantalang itinigil ng mga otoridad ang search, rescue and retrieval operations sa mga residenteng nauna ng nalibing ng buhay bunsod ng naunang pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Kaugnay nito, sinabi ni 101 Infantry Brigade Commander Brigadier General Ronnie Babak na sa halip na search, rescue ay retrieval operations na ang isasagawa ng mga otoridad. Nako, malungkot ito dahil maliit na ang tsansang makahanap pa ng mga survivor. Bukod niya sa mga labi, may natagpuan din ng mga rescuer na siyam na putol-putol na bahagi na katawan ng tao. Arangkada Balita. Kaugnay niyan, umabot na sa 71 katao ang patay sa landslide sa Mako, Davao de Oro. Sa datos ng lokal na pamahalaan ng Mako, nasa 67 katao ang nahukay ng buo pa, habang 4 naman ang bahagi na lamang ng katawan ang nakuha.
17 naman sa mga nasawi sa landslide ang hindi pa rin makilala. Kaugnay nito, 47 katao ang nawawala at 32 ang sugatan sa insidente. Arangkada Balita! Formal lang inihain ni na-ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga at 4 pang iba ang resolusyon para imbestigahan ang nangyaring landslide dyan sa Maco, Davao de Oro. Sa House Resolution 1586, iginiit ni Congressman Tulfo na naiwasan sana ang insidente kung mahigpit na ipinatupad ang no-build zone o hindi pinabayaang tayuan ng mga bahay ang nasabing lugar. Para sa mambabatas, dapat ay mayroong mapanagot sa trahedya at repasuhin ang umiiral na batas sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Pati na ang iba pang batas, regulasyon, polisiya sa pamamahala ng lupa, pagprotekta sa kapaligiran at disaster risk reduction na pinangangasiwaan ng MGB. Arangkada Balita! Mahigit 4,000 galon ng maiinom na tubig ang naipamahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA humanitarian team sa mga pamilya na apektado ng pagbaha sa Davao de Oro. Nasa mahigit 1,000 kabahayan sa 4 na barangay sa Montevista at Nubataan, Davao de Oro ang nabahaginan ng maiinom na tubig. Kabilang dito ang Barangay Tapia, Barangay Banquerohan Sur, Barangay Banqueron Norte at Barangay Kamanlangan. Maaalalang nagpadala ng 30 katao na ang contingent ang MMDA sa Davao noong Pebrero 9 para tulungan ang mga komunidad na apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa sa lugar. Arangkada Balita! Samantala, 12 minuto makalipas ang 5 ng umaga, posibleng lumobo pa, ang singil sa kuryente ng Meralco sa mga susunod na buwan dahil nagsisimula ng uminit ang panahon. Nabatid na sa kada 1 degree Celsius na dagdag ay tumataas ng 100 megawatts ang pangkalahatang konsumo. Ayon kay spokesperson o Meralco spokesperson Josel Daryaga, asahan na muling sisipa ang demand dahil sa madalas na paggamit ng cooling appliances, partikular na ang aircon at electric fan. Payo ng Meralco, maging masinop din sa paggamit ng kuryente. Arangkada Balita! Makikinabang naman ang 30 pamilya mula sa tribong Higaon, isa sa mga katutubo sa Northern Mindanao, sa proyektong pailaw ng National Electrification Administration. Sa pangunguna ng NEA at sa pamamagitan ng Sitio Electrification Program, naisakatuparan ng ceremonial switch-on ng sitio sa laming sa Bokbokon, Las Nieves, Agusan del Norte. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, ang proyektong pailaw ay bahagi ng mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na full electrification sa Pilipinas sa taong 2028. Pagbibigay diin ni Almeda, malaki ang ambag ng gobyerno sa hangaring mapasigla at bigyang liwanag ang bawat sambahayan sa lugar, lalo na ang mga malalayo sa kabihasnan. Arangkada Balita! At syempre, dahil nga ngayon ay araw ng mga puso, hinihimok po ng PEBA o Philippine Egg Board Association ang suporta ng publiko sa pagbili ng itlog bilang alternatibong panregalo. Aba naman, kasunod naman ito ng patuloy na pagbaba ng farm gate price ng itlog, bunsod ng oversupply at mababang demand. Ayon kay PEBA President Francis Uyahera, bukod sa pinakamurang mapagkukunan ng protina ang itlog, maganda rin itong panregalo dahil maaari rin itong gawing pansahog o kaya naman panghimagas gaya ng leche flan. Suportado naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ang panawagan ng PEBA dahil practical din anya itong ipanregalo nga lalo't patuloy ang pagmahal ng mga bulaklak. Sa datos po ng DA, sa ngayon ay naglalaro na sa 650 pesos hanggang 850
ang presyo ng kada peraso ng medium-sized na itlog sa mga pamilihan sa Metro Manila. Arangkada Balita! Hinikayat din ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na regaluhan na lamang ng bigas sa halip na bulaklak ang mga mahal sa buhay para sa paparating o para ngayong araw ng mga puso. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na mas mainam ang bigas dahil ito ay matamis, hindi tulad ng bulaklak na hindi naman makakain dahil matinik ito gaya ng rosas. Tiniyak pa ng DA official na tuloy-tuloy ang importasyon ng bigas upang masigurong may sapat na supply para sa ating mga mahal sa buhay. Walang dapat aniyang ipag-alala sa mga susunod na buwan at ibinilin pa nito ang mga katagang sit back and relax. Arangkada Balita! And speaking of bulaklak, sa oras na 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, okay, mamaya na ha, bibitinin muna natin ang presyo ng presyuhan ng bulaklak. Uy, para dun sa mga hindi pa nakakabili at nag-iisip-isip pa, baka naman pwede nga naman ng itlog, di ba, Partner Day? Tama po. Nasa linya po naman natin. Oo, usaping itlog ito ha. Naku, ito sa mga tinatawag nating go-to food na. Pagka wala kang ulam, pwedeng itlog, kahit anong luto, di ba? Oo, nasa linya po natin si Ginoong Francis Oyehera, ang Pangulo po ng PEBA o itong Philippine Egg Board Association. Sir Francis, good morning! Good morning, Sir Francis. Happy Valentine's Day. Magandang umaga po, Ma'am Judith and Ma'am Mayan, and happy Valentine's po sa lahat. Yes po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Francis. At syempre, welcome kayo dito sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Sir Francis, kamusta na ba ang supply at presyo ng itlog? Pero bago muna yan, kayo ho ba'y nag-almusal na, Sir Francis? Hindi pa po, siguro mga 6 o'clock. Maya-maya. Almusal namin dito sa bahay. Pagkatapos ng interview natin, Anyway, yun, kamusta ho ang supply at presyo ng itlog? Bagamat may mga reports na po, Sir Francis, yung kakabasa lang ng aking partner na si Day, merong pagbaba yung presyo ng kada piraso po ng itlog. From your end, kamusta po? Yes po, from last quarter of last year, tumaas po ang presyo ng itlog dahil may kakulangan po tayo sa supply during that time, in preparation for the holiday season, yung Kapaskuhan at Bagong Taon. Yes. Hinabol po ng ating industriya yung ating supply. Unfortunately, pagpasok po ng January towards February, malaki po yung ibinaba sa demand. Kaya naiwan pong mataas ang supply. Ito po ang nagresulta sa pagbaba ng presyo at nagkaroon ng ating mga surplus. Pero part po ng pag-adjust po ng ating industriya ay yung pagbabawas din ng ating mga manok para po lumebel po yung ating supply versus demand. At ito pong linggo, medyo nag-stabilize na po ang presyo, hindi na po ito continuously bumaba. May mga ilang farms na nakapagtaas na po ng konti, this week lang po 'yan. Sir Francis, kumusta na po yung farm gate price naman ng itlog? Ngayon po ang medium size, ito po yung ginagamit nating benchmarking. Ang farm gate price po ngayon ay naglalaro po sa 5.40 hanggang 6 pesos. 5.40. Medium size po yan, Sir Francis, Kaya nyo? Medium size po ito. Nung okay. last December po, umabot po ito ng 7 pesos hanggang 7.50. So around 2 pesos ang ibinaba. Yes po, tama po kayo. 2 pesos. Pero magkano ho magkano ho ba dapat ipasa? Kung kagaya ng binabanggit nyo, 5 pesos, 5.50 ba? 5 pesos, magkano dapat ipasa yan?
Para po sa amin, siguro yung 1.50 hanggang 2 piso ang po pwedeng ipatong ng ating mga biyahero at yung mga retailer. So, para naman po maramdaman ng ating mga consumer yung mababang presyo. No? Ang dahilan po kung bakit kami nagbababa ng presyo sa farms ay para bumilis po at maging affordable po ito sa ating consumers. Opo. So, meron tayong oversupply, pero nag-stable na kanyo yung presyo, Sir Francis, ano? At meron kayong may panukala kayong itlog na lang ang ipanregalo. Ngayong Valentine's Day. Valentine's partner, nako. Oo. Yes, Tama. Go ahead, Sir Kayo, Francis. Parte po ng ating programa with the Department of Agriculture is i-promote nga po yung dagdag na konsumo ng itlog. Ang Pilipinas po kasi ay generally mababa pa rin ang egg consumption kumpara sa ibang bansa. At ito pong araw ng mga puso, maganda pong idea po yung at i-consider natin itlog na lang po ang iregalo sa ating mahal sa buhay imbis na po yung nakaugali ang bulaklak at tsokolate. Hindi lang po fresh eggs, kung hindi yung ating mga paboritong mga dessert, mga lutuin at mga delicacy na gumagamit ng itlog. Kung dati po yung ating leche flan ay tinitipid-tipid natin dahil mahal, ngayon po ay eat all you can na po ang ating leche flan. Oo, parang buffet yan Sir Francis Oo nga naman inisip ko rin kasi kanina Sir Francis nasa headline namin na sinasuggest nyo ang itlog. Sabi ko paano yung baka ma-high blood naman tayo. Pero tama nga iba-ibang putahe na gagamitan ng itlog, yung pala. Oo, para mas malinaw. Anyway, Sir Francis, kamusta naman yung mga production po? Okay naman ang production, may oversupply. Yung ating pong mga kapwa mag-itlog o yung mga nasa production po ng itlog, kamusta naman ho kayo? Ngayon po, sabi nga natin, nagkaroon po ng oversupply itong January towards February. Pero nagkaroon po ng massive culling. Ito po yung tinatawag natin na mga correction sa industriya. Nagbenta po ng mga manok, ating mga farm producers para po mabawasan ang kanilang expenses sa kanilang produksyon. Ngayon ang ating current na presyo ay below production cost pa rin. Kaya continuously nag-a-adjust din po ang ating mga producers sa pagbaba ng kanilang mga expenses. Ayun, nako. Anyway, may dagdag kang tanong din. May tanong pa ho si Mayan. Sir Francis, pwede po ba kaming manghingi ng update tungkol dun sa pagbaba ng poultry products galing sa Japan? Kasi, di ba, nitong Enero lang, binan ng bansa natin yung pag-i-import ng itlog or poultry products mula sa Japan at sa iba pang bansa. Regarding po sa importation po ng itlog, wala po tayong importation ng fresh eggs. Wala po. Ang ini-import po natin ay yung mga karne. Mas maganda po sana kung ang makausap niyo po dito ay yung representative ng UBRA o yung United Broilers Association. Ayun, so okay. Meron ba kayong dagdag na paalala po o mga apela pa, Sir Francis, from your end? Yes, ma'am. Ang itlog po ngayon ay ang pinakamurang source of protein, alternative source of protein. Kahit po noong Desyembre, yung pinakamataas na presyo po ng itlog pa rin po ang pinakamurang source of protein. Hanggang ngayon po, kumpara po sa ibang alternative na pangregalo ngayong Valentine's, itlog pa rin po ang pinakamurang alternative natin na to. At kung tayo naman po ay nasa mabuting kalusugan at wala naman po tayong dinadamdam na sakit, an egg or two a day is really okay. Ayun, wow! Paulit nga yan, sir. An egg a day or two, tama ba? Or two a day is really okay. Ayun, naku, maraming salamat, Sir Francis, at pwede na ho siguro kayong mag-almusal.
Marami pong salamat. Thank you. Opo, happy Valentine's Day po sa inyo, Sir Francis. Yan po mga kaibigan, si Ginoong Francis Oyehara, nako, Pangulo po ng PEBA, Philippine Egg Board Association. Arangkada Balita! Muli po tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita Valentine's Day Edition. Aba, February 14, 2024 sa oras na alas 5:30 ng umaga. Kuha po muna tayo ng mga reports mula sa ating DWIZ Patrols. FDA wala pa raw natatanggap na application para maging supplier ng o kaugnay sa supply ng bakuna laban dito sa avian flu at ASF. Alamin natin ang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Wala pang mailatag na timeline ng FDA o Food and Drug Administration kung kailan magkakaroon ng bakuna sa bansa laban sa kumakalat na sakit sa mga hayop, partikular ang avian flu at ang African swine fever. Sa press briefing sa Malacanang, inamin ng FDA na wala pa raw sila natatanggap na aplikasyon mula sa potential na supplier ng bakuna para sa mga nasabing sakit ng mga hayop. Ayon kay FDA Director General Samuel Sacate, may binuo na silang task force na tututok para sa paghahanap ng mga posible maging importer ng bakuna. Wala rin daw silang alam na local manufacturer na bumubuo ng veterinary products sa Pilipinas. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Manila Central Post Office tiniyak na hindi ipagbibili at hindi ipadedemolish. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Nangako ang cultural authorities ng bansa na hindi pagbibili at i-demolish ang Manila Central Post Office na nasunog noong May 2023 sa pagdinig ng Senate Special Committee para sa rehabilitasyon ng Manila Post Office. Sinabi ni National Commission for Culture and the Arts at Chairman Victorino Manalo na isasaayos ang gusali ng Manila Post Office at gagamitin bilang mixed use sa art center habang pinananatili pa rin ang operasyon ng Manila Post Office doon. Sa ngayon ay may nakalaan ng 15 million pesos sa ilalim ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA para sa detalyadong pag-aaral ng istrukturan ng nasunog na gusali noong nakaraang taon. Sinuportahan naman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na siyang namumuno sa Special Committee ang plano para sa Manila Post Office. Kasabay nito yung hiningi ni Legarda ang estimated budget na kakailanganin para sa rehabilitasyon ng Manila Post Office para maisama ito sa 2025 national budget. Ito sa Patrol 19 Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang hatid na ulat ng ating DWIZ Patrols, VP Sara hinimok na kausapin ang kanyang pamilya para daw suportahan si PBBM. Ang kabuoang report, ihatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Hinikayat ni Zambales 1st District Representative Jefferson Congun si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kausapin ang kanyang pamilya para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at masabing walang ibang hangad ang presidente kundi kapakanan ng bansa. Ito'y kaugnay sa kamakailang mga pahayag ng mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay PBBM. Habang ayon naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang unity team ay hindi naman natapos sa kampanya at ito hindi lamang slogan kundi konkretong aktwal na plano ng administrasyon. Dagdag pa ni Adyong, naglabas na rin naman ng pahayag si VP Duterte na nagsabing hindi umano siya sang-ayon sa naging pahayag ng kanyang pamilya. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, Philippine Development Plan 2023 report inilahad ng NEDA.
Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Inilahad na ng NEDA ang kanilang Philippine Development Plan 2023 report. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NEDA Yusek Rosemary Edilion na ang laman daw ng kanilang report ay ang kanilang mga accomplishment at mga aral na natutunan daw ng pamahalaan para sa pangasiwa ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Edilion, magkahalo ang resulta ng nilalaman ng PDP report. May mga bagay din daw anya na nakamit ng pamahalaan tulad ng pagtukoy sa sitwasyon at mga pangyari sa ibang bansa o yung mga external factors na nakakaapekto sa atin dito sa bansa o kung tama ba ang pinatutupad na strategies ng pamahalaan. Anya, mga kailangang trabahuin pa ay ang pagpapalakas ng tinatawag na fiscal prudence o yung pag-iingat sa paggasta ng pondo ng pamahalaan. Sinabi ni Edilion na mahalaga rin daw na masiguro ng efficient ang mga proyekto at magkaroon ng magandang ugnayan sa pagpaplano, budgeting, monitoring at implementasyon ng mga proyekto. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa oras na alas 5:36 ng umaga, dako naman natin ang hahatid na report ng ating Metro Patrol reporters. Mula dyan sa Caloocan, alamin natin ang latest. Kasama si Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Happy Miss Day. Valentine's. Good morning, Miss Marian. Oy, happy Hearts Day sa inyong dalawa dyan. Yes. Naglunsad ang pamahalang lungsod ng Caloocan ng Free One-Stop Shop Community-Based Health Services Program bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-62nd Cityhood Anniversary. Ang free medical services ay kinapapalooban ng medical at dental consultations, chest x-ray, routine immunization, nutrition services, natural family planning at sexually transmitted diseases screening para sa Barangay 16, 83, 172, 174, 176 at 186. Ayon kay City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan na muli, #1 priority lagi ng pamahalang lungsod ang kalusugan ng mga kababayan, kaya naman isinasagawa ang mga libreng programang kagaya nito upang mailapit ang libreng serbisyong medikal sa mga kababayan. Nalalapit na anya ang Caloocan City Day at ang magandang paraan upang ipagdiwang ito ay ang pagbibigay ng serbisyo at paglilingkod sa mga mamamayan. Hinikayat naman ng alkalde ang mga batang kangkalu na sama-samang alalahanin at ipagdiwang ang anibersaryo ng pagiging lungsod ng Caloocan at abangan ang mga iba pang programang inihanda para sa lahat. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa ating Valentine's Day special. Para dun sa mga nagtatanong, dito sa presyo ng bulaklak pa rin, wala pang nabibili yung iba dyan. Sa oras po ng alas 5:38 ng umaga, maagang-maaga pa ha, pero eto na nga, tumaas po ang presyo ng bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Hala, lalong-lalo na siguro dyan sa Dangwa. Ayon po sa mga vendors, naglalaro ang presyo sa 250 kada peraso ng sunflower, 150 naman kada peraso ng rose. Malaysian moms na nasa 50 pesos kada stem at gayon din ang astronella, 50 pesos din ang bawat dalawang stem. Naku, maaari ring magpa-arrange o magpa-customize ng bulaklak o bouquet na aabot naman sa 300 hanggang 700 pesos. Depende naman sa laki at dami ng mga bulaklak na aayusin o ilalagay. Maliban po sa bulaklak, makakabili rin ng stuffed toy na nasa 300 hanggang 700 pesos. Depende din sa ayos at sa laki. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:39 ng umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Provincial Top 1 Most Wanted Person sa kasong statutory rape nasa kote ng otoridad. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Ronald Domingo. Isang tinaguriang Provincial Top 1 Most Wanted Person dahil sa kaso nitong statutory rape ang nasa kote ng otoridad sa Barangay Amunitan, Gonzaga, Cagayan. Ang
Pangalawa, ang akusado ay kinilalang si alias Peping, 33 taong gulang, may asawa, isang hog dealer at residente sa bayan ng Ambulong, Cagayan. Ayon sa ating batas, ang statutory rape ay pakikipagtalik sa mga kabataan mas bata sa 16 na taong gulang. Dagdag rito, maaring maituring na biktima ng rape o panggagahasa ang isang tao anuman ang kanyang kasarian. Naaresto si Peping sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng magkasanib na pwersa ng Amulong Police Station Lead Unit kasama ang 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team ng Cagayan at walang piyansang irekomenda ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Domingo. Samantala sa iba pang detalye ng balita, binalaan ng Ecoways Coalition ng publiko sa paggamit ng mga sexual enhancement product na hindi aprobado ng Food and Drug Administration lalo na ngayong Valentine's Day. Tinukoy ng grupo ang mga kapsula, pildoras cream, gel at oil na sinasabing magpapalakas ng sexual performance, maging ang food supplements na magpapasigla ng sexual drive o gamot sa mga may problema sa erectile function. Ayon sa Ecoways Coalition, sa ngayon madaling mabibili ito sa mga nagtitinda sa gilid ng bangketa o online. Dagdag pa ng environmental group, ang nabanggit na produkto ay may mga nakatagong sangkap o bahagi na katulad sa mga prescription drugs. Sa halip na makatulong ito sa pagpapasigla ng sexual performance, maaari itong mauwi sa pagkasira ng puso at atay at pagdurugo ng tiyan at ng blood cell problems. Dahil dito, pinaalalahanan ng grupo na magpakonsulta muna sa kanilang mga doktor ang sino mang nais na sumubok ng mga sexual enhancement products na nasa merkado. Arangkada Balita! Sa oras alas 5:42 ng umaga, punta naman tayo sa Calabar Zone. Alamin natin ang pinakahuling report mula dyan sa rehiyon. Region 4A, mula kay Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning. Happy Valentine, Ate Juday. Yes. At mayan, bumisita at nag-courtesy call kay Calauan, Laguna Mayor Roselier Caratian, si French Ambassador Marie Fontanel kahapon, kasama ang ilang cultural attaché ng nasabing bansa. Sa pagbisita ni Ambassador Fontanel, pinagtibay nito ang malalim na pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan ng Calauan sa tema ng kultura, economics at edukasyon, kung saan inilunsad ng programang Life Project for the Youth. Mainit na sinalubong ang French at diplomat na mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Calauan sa pamumuno ni Vice Mayor Alan Sanchez, mga estudyante, guro at kawani ng nasabing local government unit. Ayon kay Ambassador Fontanel, nakahanda ang kanyang tanggapan at tulungan na magkaroon ng skills training ang mga mapipiling out of school youth para magkaroon ng hanap buhay ang mga ito sa darating na mga taon. Pinasalamatan naman ni Mayor Caratian si Ambassador Fontanel sa pagbisita nito sa Calauan, Laguna at nagsabi na nakahanda ang kanyang tanggapan sa anumang tulong na mimibigay sa mga mamamayang Pranses na naninirahan sa Calauan, Laguna. Ayon naman kay Chief of Staff Erwin Sacluti ng nasabing tanggapan, maaari magsimula ang proyektong Life Project for the Youth anumang araw mula ngayon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may tonong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sumandala pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Ash Wednesday ngayong araw para sa misa dyan sa Manila Cathedral. Habang pangungunahan naman ni Monsignor Rolando de la Cruz ang unang misa ng alas 7 ng umaga, susundan naman ni Cardinal Advincula mamayang tanghali alas 12:10, samantalang sa alas 6 ng hapon ay pangungunahan naman ni Father Viel Bautista. Bukod sa pagkakaroon ng tatlong misa, nagtakda rin ng 2 oras na pangungumpisal. Ang unang kumpisal ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at ang pangalawang kumpisal naman ay mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Arangkada Balita!
Date with God. Ito ang panghihikayat ni Assistant Secretary General Father Brian Restituto ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga Katoliko. Aniya, dapat makipag-date sa Diyos ang mga Pilipinong Katoliko dahil ang Ash Wednesday ay kapareho ng araw ng mga puso ngayong taon. Simula ng Lenten season ang Ash Wednesday na araw ng penance, charity at abstinence. Samantala, natuklasan ng Veritas Truth Survey na 51% ng mga Filipino Catholic respondents ang tumupad sa kanilang espiritual na obligasyon na magkumpisal kahit isang beses sa isang taon. Arangkada Balita! Balik po tayo sa huling mugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita, araw ng Miyerkules, February 14, 2024. Umabot na sa 150 million pesos ang halaga ng pinsala sa palay at mais dahil sa El Nino. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, nasa 141 million pesos ang nasirang palayan, habang nasa 10 million pesos naman sa mais na mula sa Region 6 at 9. Maliit lamang anya ang nasabing halaga ng pinsala, pero tiniyak naman ng opisyal na sapat ang supply ng bigas at iba pang pagkain sa bansa sa kabila ng naranasang tagtuyot. Una nang inihayag ng Pag-asa na aabutin hanggang Abril ang panahon ng tagtuyot. Arangkada Balita! Bumaba naman sa 41 mula sa 50 ang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino sa bansa. Ito'y batay sa pinakauling datos mula sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Department of Agriculture at Task Force El Nino. Sinabi ni Presidential Communications Office spokesperson at Assistant Secretary Joey Villarama, sa naturang 17 lugar ang nasa dry condition status, habang 10 ang nasa ilalim ng dry spell at 14 ang makararanas ng drought o mahabang panahon ng tagtuyot. Samantalang pinakaapektado ang mga lugar sa Regions 9 at 6 kung saan umabot na sa higit 150 million pesos ang halaga ng pinsala sa produktong pang-agrikultura tulad ng mais at bigas. Gayunpaman, sa kabila ng pagbaba, sinabi ni Villarama na kailangan pa ring ipatupad ang paghahanda dahil sa epekto ng El Nino na posibleng magpatuloy pa hanggang Mayo. Arangkada Balita! Naglabas naman ng bago sa report na ito, dakon mo muna natin ang latest mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Kuya Louie Angeles, good morning. Yes, good morning. Binigyan din ni Governor Daniel Fernando na sa seryoso niyang pagdating sa pananatili ng ligtas at mapayapang lalawigan habang pinamumunuan ang first quarter meeting ng Provincial Peace and Order Council. Kailangan binigyan din ni Fernando na kailangan pantayan mabuti ang mga kaso ng shabu, marijuana at cocaine dito sa lalawigan na wala pang ordinansa sa kasalukuyan. Ayon kay Fernando, dapat na inatasan niya ang PNP at maging ang lahat ng mga munisipalidad, lalo na ang mga barangay captain, na panatilihin ang pagre-report ng tungkol sa illegal na droga sa lalawigan para higit na mapanatili ang kapayapaan at kapanatagan ng mga kabataan na hindi sila nabibiktima ng illegal na droga. Dagdag pa ni Fernando na dapat lamang na kumilos ang PNP sa mga checkpoint na isasagawa para higit na mapanatili rin at mawala na ang mga patayan o pamamaril sa mga ilang opisyal ng barangay sa buong lalawigan. Ito si Metro Patrol Luwing Alis para sa Impilang Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Naglabas ang Administrasyong Marcos ng 455 million pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng kabuuang 455.58 million pesos sa Department of Agriculture at 3 pang government-owned and controlled corporations para sa implementasyon ng RCEP sa first quarter ng 2024. Tiniyak ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang patuloy na suporta sa mga programang magpapalakas ng lokal na produksyon ng major agricultural commodities, kabilang ang bigas tungo sa food security sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ang RCEP ay nilikha sa ilalim ng Rice Tarification Law na magkakaroon ng taunang alokasyon na 10 bilyong piso at gagamitin ito sa pag-aangat ng productivity at competitiveness ng local rice farmers. Ganyan din ang pagkakaloob ng mga makinarya, rice seed development, rice credit assistance at iba pang supply o serbisyo. Arangkada Balita! Binigyang diin ng Task Force El Nino na walang humpay ang mga interbensyon ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, kabilang narito ang pagsasaayos at paglilinis ng irrigation canals upang matiyak na walang harang ang mga daluyan ng patubig sa mga palayan. Bukod dito, may mga ibinigay ding alternatibong kabuhayan ang pamahalaan sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot. Samantala sa datos ng Task Force El Nino, sa ngayon ay pinakaapektado ng El Nino o matinding tag-init ang Regions 9 at 6. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 3 katao ang patay habang 8 iba pa ang sugatan matapos bombahin ng armadong grupo ang isang displacement camp sa probinsya ng North Kivu sa Congo. Ayon kay M23 spokesman Lawrence Kanyuka, binomba nila ang kampo upang mapalaya ang mga nasa kampo sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Congolese Security Forces at rebelding grupo. Kaugnay nito sa tala ng Mercy Corps and Group, umabot na sa mahigit 1 milyong kataong nawalan ng tirahan sa lugar mula pa noong Nobyembre. Bukod pa ito sa 6.9 million individuals na lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa giyera. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hahataw sa iba't ibang indoor tournaments sa Europe ang Asian gold medalist at record holder na si Ernest E.J. Obiena. Nabatid na lalahok ang world number 2 pole vaulter sa 3 malalaking kompetisyon bilang paghahanda sa Paris Olympics na gaganapin sa Hulyo. Una na rito ang Memorial Gasparak Tournament sa February 20 at 21 na idadaos sa Croatia. Susundan nito ng Staff Indoor 2024 event na gaganapin naman sa Mercedes-Benz Arena sa February 23 at ng World Athletics Indoor Championships sa Emirates Arena sa Scotland na gaganapin sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, isang matamis na oo ang natanggap ng kapamilya actor na si Seth Fedelin. Ang gwapo nito, no, Day? Sa ginawa nitong proposal ha, para kay pamilya star Francine Diaz. Naganap ang, naganap ang proposal sa kalagitnaan ng kanilang performance sa Barrio Fiesta dyan sa Dubai, United Arab Emirates, kung saan inabutan ni Seth ng pulang rosas ang aktres bago ito tanungin kung pwede ba siyang makadate sa Star Magical Prom na gaganapin sa susunod na buwan. Una nang dumalo ang Franceth bilang magkadate sa Star Magical Prom noong 2023 matapos ding umuo si Francine sa dinner proposal na inenda ng aktor para sa kanya. Samantala para naman sa ating viral news,
600 matches and meeting 4 guys in person in just a span of 3 months. Ito ang naranasan ng isang 31 anyos sa kanyang pagtitinder o isang kilalang international dating app, Tinder. Kasi nasubukan yan. Ngunit, Tindahan. Ngunit, nagbunga ang pagsiswipe sa Tinder ni May dahil kakilala nito ang kanyang naging boyfriend at naging asawa pa nito. What? Unconventional ang kanilang kwento pero sa huli ay nakagawa sila ng love story na parang hinugot sa isang romantic movie. Wow. Parehong galing sa nagtapos na long-term relationship ni May at Joseph. Hindi man pinalad sa mga naging karelasyon, nag-match naman sila sa Tinder hindi bilang magkaibigan, kundi magkaibigan. Yun nako. Binanggit ba? Anong nationality? Pero foreigner. Syempre, AFAM yan, sigurado, for sure. Tinder, lalo na, di ba? Wow, hindi naman Tinder, pero kabisado. Tindera. Sa Tondo, of course. Uy, Happy Valentine's Day sa inyong lahat din, ha? Syempre, bati na natin kanina. Happy Valentine's Day kay Sir John Ibanez. Sir John, uwi na. Miss ka na namin. Si Sunshine. Oo, syempre. Sabayan niyo mga kaibigan, ang isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita. Happy birthday pa rin pala ngayon. Naku, sorry. Kay Ma'am Christy Constantino, ang mother po ng bukas pa si Kuya Bert. Si Director Bert Moso bukas pa yun. Mother, hindi natin babatiin. Kay Ma'am Christy Constantino, happy birthday po. Siya po ang butihing ina ng isa po naming technical staff dito, si Kay Constantino. Happy birthday po. Happy birthday po. At eto na nga, sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita Wednesday edition. Sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng buong puwersa ng Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. At ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.